siya, kuya. Labis ang pag-aalang nararamdaman ni Antoinette sa sandaling iyon. Eros protected her earlier, kaya itong bumagsak sa sementadong kalsada. Malakas pa itong napadaig bago nawala ng malay. Dumugo rin ang gilid ng noo nito na tumama ata sa pagbagsak. She could feel her hand shaking with her worries. Ayos lang naman, walang problema sa CT scan niya. Wala namang concussion, maliban sa gasgas. But his arms was injured. Kailangang i-cast in a month or two. But we need to check on him from time to time. Sometimes, may after effects na late nararamdaman ng pasyente. So watch over him for the time being. But don't worry too much, okay? Pinaimbestigahan ko na yung tumakas na rider. Ikaw ba, hindi nasaktan? Ha? Nag-aalalang tanong ng kanyang Kuya Ian. I'm fine, kuya. Salamat. Paano na lang kung wala sa Eros doon? I'll make sure na mahuhuli ang may gawa nito sa'yo. For the time being, mag-iingat ka ha? Paalala nito na ikinatango naman niya. Puntahan mo ng asawa mo. Kuya, hiwalay na kami, okay? Pagtatama niya sa kainarapan nito. Okay, nakalimutan ko. Tinawagan ko na rin si Uncle Martin. Mamaya lang nandito na yun. Sige na, tiikot pa ako. Nito sa katuluyan ng umalis. Kahit paano nakahinga siya ng maluwag sa nalaman. Kung hindi siya nagmadaling iwasan ito, hindi sana nito kailangan takbuhin siya para lang iligtas. Umiiwas lang naman siya kasi nahihirapan siyang nasa tabi niya ito lagi. Umugot siya ng malalim na paghinga nang marating niya na ang private room na kinuha niya para dito. Maingat na pinihit niya ang doorknob. Mukhang tulog pa ito kaya nakahinga siya ng maluwag. Nakakast na ang kanang braso nito. May bandage rin ang gilid ng sentido nito. Antoinette, ikinagulat niya ang tawag nitong iyon. Huwag mo kong titigan ng ganyan, please. Sasakit lang ang puson ko. Anito saka nagmulat ng mata. She could feel her face blushing dahil sa sinabi nito. Paano ba niya ito titingnan? Pinaikot niya ang mata saka hinila ang silyang nasa isang sulok. Kanya na nga ang itsura mo. Kamanyakan pa rin ang laman ng kokote mo. Sikmat niya dito. Kasalanan ko ba ang sexy mong tumitig sa akin? Pangasar pa nito sabay ngisi. Gutom na ako, love. Ungot nito. Sakalang niya naalalang lumabas nga pala sila para sa late lunch na Eros. Sige, bibili ako. Anya, sabay tayo nang hawakan nito ang kanyang kamay sa pinisil iyon. Mag-order ka na lang online. Dito ka lang. Tila batang nagpapakyut pa ito. Wala siyang nagawa kundi sumunod na lang dito. She ordered for two dahil nagutom siya sa tension kanina. Akala talaga niya malala ang nangyari dito kaya ito hinimatay. 30 minutes later ay dumating na ang order niyang pagkain. Inayos niya ang table tray na nasa gilid ng kama saka inilatag sa harap nito ang pagkain. Dinig pa niya ang pagkalam ng sikmura nito kaya lihim siyang natawa. Halos dinner na kasi kaya marahil talagang gutom na ito. Then she took her own food. Susubo na sana siya nang mapansin niyang nakatitig lang sa Eros sa pagkain sa harap nito. Paano kung kakain ito? Nakasimangot na tanong nito. Gusto niya mainis. Her twins got all Eros' facial expression and mannerism, kaya paano niya ito makakalimutan? Ngayon pa lang nai-imagine niya ang itsura ng mga anak niya pagdating ng araw. Subuan mo na lang ako, please. Ano? Injured ako, misis. Huwag mo namang kalimutan. Sinulyapan pa ang nakakas nitong braso. Bakit hindi niya naisip iyon? Sana pala finger foods ang in-order niya para dito. Oo na. Sakbat niya dito, saka inilapag ang kanyang pagkain sa lamisita. Kitang-kita niya ang ngiting tagumpay sa mukha nito pero nung maisip niyang dahil sa kanya, kaya ito nakakast. Ngayon, nilunok na lang niya ang pride niya. Naupo siya sa gilid ng kama nito saka nagsubula-subuan ito. Hindi ka ba nasaktan? Maya-maya tanong nito. I'm fine. Salamat sa'yo. Sansarong saad niya dito. Muli silang natahimik at walang sino man na nagsalita pa hanggang matapos nito ang pagkain sa paper plate nito. Binuksan niya ang bottled water saka inabot dito. At tumili pa itong tanggapin iyon kaya sinamaan niya ito ng tingin. Nasa kanang braso mo ang dextrose at ang cast, kaya kunin mo na ito bago pa akong mapikon. Sungit mo naman, love. Ganyan mo trato ang pasyente mo. Hindi ako doktor o nurse, okay? Asawa ka ng pasyente. Eros! Napipiko na siya sa kakadeklara nitong mag-asawa sila. Anak, bakit mo sinisigawan sa Eros? Napalingon siya sa ama niyang kadarating lang. Kasunod dito ang ama ni Eros. Pambihira ka, kala ko paano ka na? Relief ang mababakas sa mata ng ama nito. Hindi pa nga ako nagkakapo. Nito pa na lumapit na kay Eros. Ang tanda-tanda mo na hindi ka nag-iingat. Pare, iniligtas niya ang asawa niya kaya siya nagkaganyan.
Ligtas naman sila kaya ayaan mo na. Saway nito sa kaibigan. Napasimangot siya. Why do they keep insisting na mag-asawa pa rin sila ni Eros? Mabuti pa anak, ikaw na munang bahala kay Eros hanggang sa gumaling siya. Dad, may trabaho ako. Siya nga naman iha. Kawawa naman ang anak ko. Wala mag-aasikaso sa kanya. Matanda na ako para alalayan pa siya. Nakikiusap na saad nito na ikinakunot noon niya. Why do these people want to make her life miserable? Pwede kayo magtrabaho sa bahay niyo. Suwestyon ng ama niya. Total, ayaw mo namang umuwi sa bahay. We can hire nurse for Eros. Suwestyon niya. Grabe, ang sama mo naman. Nandyan ka tapos paalagaan mo ko sa iba. Nagmamaktol na saad nito kaya pinanlakihan niya ito ng mga mata. Anak, tama sa Eros. Iniligtas ka ng asawa mo kaya dapat ikaw mag-alaga sa kanya. At wag na matigas ang ulo. Masyado na tayo maraming utang kay Eros. May himig pangungonsensya pang saad ng kanyang ama. Bigla din niyang naisip ang sinabi ng kanyang kuya Ian tungkol sa after effects ng pagkakauntog nito. Kaya hindi niya maiwasan mag-alala pero siya, uuwi sa bahay nito? Bigla siyang natakot. Bakit di na lang sa kondo mo dalhin sa Eros? Ano anak? Biglang suwestyon ng ama nito. Ayos lang. No. Okay, fine. I'll help him. Anya saka maring kinagat ang dila niya. Taking him to her condo will never become part of her option. Talaga? Gusto niya mairita sa katuwa ang nakikita niya sa mga mata ni Eros. Bakit pakiramdam niya pinagtulungan siya ng mga tao sa kanyang paligid? They keep pushing her to suffer. Napalis ang ngiti sa labi ni Eros nang mapansing tila inis na si Antoinette. Nagigilty na naman siya sa ginagawa niya. But if that's the only way to bring her home, he'll do everything he can. Magtagumpay lang siya. Anak, itanong mo sa kuya mo kung kailan pwede lumabas sa Eros. Utos ng ama nito dito. Kagad naman itong tumalima dahil mukhang kanina pa nito gustong umalis. Malaki ng atraso mo sa amin, ha? Anang kanyang ama nang makalabas na si Antoinette. I know, and thank you. Sansarong saad niya. Mas maigi kung magkakaayos kayo ni Antoinette sa lalong madaling panahon. Mabuti na rin nasa bahay mo siya para makita namin ng mga bata. Dadaan kami doon mamaya. Ani ng ama ni Antoinette. He told them about the kids at tuwang-tuwa ang mga ito. Pinapaayos ko na sa abogado ang birth certificate ng dalawang bata. Yung apelido ko kailan dadami? Mukhang walang planong dalawang ugok na anak kong lalaki. Naiiling na saad nito. Ayos lang yan pre. Hayaan mo't ihahanap ko na magandang makakadate si Ian at Gab. Hindi pa nga nagpaparamdam si Gab. Hindi ko alam kung ano iniisip ng isang yun. Dismayadong saad ni Gabriel. Nagkukwentuhan pa sila nang bumalik si Antoinette. Formal pa rin ang mukha nito at halatang masama ang loob sa pamimilit ng pamilya nila. Sa formal nitong mukha, sinabi nitong bukas pa siya maaaring lumabas. O paano? Mauna na kami iha. Ikaw na bahala sa asawa mo ha? Ani ng kanyang ama kay Antoinette at tipid lang na tumango. At ikaw naman, huwag mong pahirapan ang asawa mo. Banta nito sa kanya, kaya ikinumpas niya ang kamay upang itaboy na ito. Katahimikan ang bumalot sa pagitan nila ni Antoinette nang makaalis na ang kanilang mga magulang. Galit ka ba? Maya-may ba?
Dahil kahit 6 na taon na lumipas, masakit pa rin pala. Masakit na babalik ulit siya sa bahay na hindi siya nararapat. Napakurap-kurap pa siya dala na nagbabadyan luha sa kanyang mata, sa kamarahas na umiling. Nagbabayad lang siya ng utang na loob kaya siya nandoon. She just need to remind herself at lagi lang niyang titingnan ng pintong iyon. Ma'am Antoinette, welcome back! Excited na salubong sa kanya ni Aling Melly. Maya-maya ay lumabas naman si Nana Yoli. Niyakap siya ng matanda. Lalo kang gumanda, iha. Ani Nana Yoli. Sinabi mo pa. O kayong na-injure mga ali. Bakit wala kayong loyalty? Himig nagtatampong saad ni Eros pero nakangiting naglakad palapit sa kanya. Welcome back, sir. Nagluto ko ng marami para pa-welcome ko sa inyo. Ani ni Aling Melly na ngumiti pa. Let's get inside. Yakag ni Eros. Tumango lang siya dito. Naiilang siya. Ewan kung tama na nandoon siya sa bahay nito. Ang liit na maleta niyo, ma'am. Ani Aling Melly nang ibaba ni Mang Pilo ang dala niyang gamit. Wala naman siyang plano magtagal. Kailangan lang mawala ang pamamaga ng balikat na Eros para pwede na itong kumilos ng maayos kahit may cast pa ito. Saglit lang naman ako dito. Anya na tila kinagulat ng dalawang ginang pero hinayaan na lang niya at sumunod kay Eros na nag-aantay sa may pinto. She wasn't expecting the changes sa bahay ni Eros. Mukhang nagpa-renovate ata ito. Kung dati wood ang kulay na dominant sa bahay, off-white na ngayon at maliwanag sa mata. Wala na rin ang mga weird na abstract paintings sa may hagdan. The place looks different than what she expected to see again. May malaking fish tank ring nakapwesto malapit sa pinto patungo sa garden. Paakyat na lang ng gamit ni Antoinette sa kwarto, Mang Pilo. Sa guest room ho, Manong. Anya kaya napahinto si Mang Pilo sa pag-akyat ng hagdan. Nakamot na lang ito nang tumango dito sa Eros. Does he expect her to sleep with him in one room? Patawa siya. Follow me. Utos nito. Hindi naman siya nagreklamo. Sumunod siya dito sa pag-akyat ng hagdan at hindi niya naiwasang mapatingin sa pintong iyon. Napansin niyang may digital lock na iyon. Nagtaka siya kung bakit may ganoon ang pinto. He didn't need to hide it from her. Dahil alam naman na niya. Ngunit nandoon ang pamilyar na kirot sa puso niya kaya't nag-iwas siya ng tingin. Naisip niyang napakaswerte ni Bea dahil kahit ilang taon ang lumipas, mahal pa rin ito ni Eros. If only she did find someone like Eros na walang ibang mamahalin, kundi siya. Baka maswerte din siya sa pag-ibig. Pero okay na rin naman dahil may dalawa siyang cute na anak. Nagkamali man siya, hindi naman niya pinagsisiyang nangyari ang lahat. It helped her grow at nagmahalang naman siya. Malungkot nga lang ang ending. Umingit pa ang pinto ng study room ng buksan iyon ni Eros gamit ang kaliwang kamay. Mukhang pati pinabago din ito. Dito na lang tayo kumain. Basag ni Eros sa pananahimik niya. Tumango lang siya at naupo sa sofa na nandoon. May mga dokumentong nasa ibabaw ang lamisita. Ito ba mga kailangan mong i-review? Yes. Pero yung file ng IG ang gusto kong i-review mo. Mga expenses iyon ng nakalipas na 1 buwan. Paliwanag nito sa kanaupo sa tabi niya. Sumagi pa ang braso nitong may cast sa kanya. Gusto niyang umurong pero hindi niya nagawa. Kung yan palang gagawin ko, pwede kong gawin sa bahay yan. Anya dito. Antoinette, marami akong paggagawa sa'yo. Ito, hindi pa nga ako nakakaligo mula kahapon. Nitong ikinagulat niya. Excuse me, ako magpapaligo sa'yo? Sira ka ba? Nagiinit ang mukhang saad niya. Ano naman, nakita mo na naman ang tinatago ko. Mas okay na yun kaysa ibang makakita. Ikaw din. Nanunukso ang ibinigay nito sabay kindat. Wala ka bang mahanap na ibang babae na pwede mong busitin? Anya pero napangiwi naman siya. Gusto niya itulak ito sa iba pero naasar siya sa sariling naisip. Sa tingin mo, kung meron magkasama tayo ngayon dito? Ganting tanong nito. Kaya wala kang magagawa. Nagtagumpay na ako sa unang goal ko. Nandito ka na sa bahay natin. Masakit itong balikat ko pero ayos na rin. Just give me a chance. At seryoso ako, Antoinette. I want you back. At mahal kita, love. I'll make you realize that soon enough. Naginit ang mukha niya nang bahagyan nito ilapat ang mukha sa kanya. At gusto niyang matunaw sa mainit na titig nito. Nagulat pa siya nang dumukwang ito sabay mabilis na hinalikan ang labi niya. It was so quick na hindi niya nagawang mag-react. Kanina ko pang gustong gawin yan sa ospital. Nito pang nakangisi. Handa na sana siyang singalan nito nang narinig niya ang katok. Kasunod ng pagbukas ng pinto. Magkasunod na pumasok sina Nanay Yoli at Aling Melly na tulak ang cart na may lamang pagkain.
Dito ba talaga kayo mag-aalmusal na dalawa? Oo, Nanay Yoli. Sagot ni Eros. Tila naman kinikilig ang dalawang matanda sa kanila ni Eros. Matapos mailatag ang pagkain sa lamisita ay iniwan na sila nito. Kain na tayo. Aya nito. Mas gusto ko yung adobo, love. Minuso pa nitong pagkain sa harap nila, sabay sandal sa sofa. Hindi naman nakakasang-sang kamay, ba't di mo kayang gamitin? Sabi mo alagaan mo ako, di ba? Lubos-lubosin mo na. Ungot nitong nakanguso pa rin. Wala ko sinabing aalagaan kita, wala lang akong choice. Pikang saan niya dito trying to hide her smiles. Para kasi itong si Joss kapag naiinis. Speaking of her kids, bigla niyang namiss sa mga anak. Ewan niya pero na magpaalam siya sa dalawang bata, halos ipagtabuyan pa siya ng dalawa. Ayos na rin kaysa pabayaan mo ko. Mas masakit yun. Pagdadrama pa nito. Naku, Eros. Gigil niyang saad na ikinuha pa rin ito ng request nito. Panay ang tanggi niya pero iba naman ang kanyang ginagawa. Damihan mo na. Sure na lang tayo para hindi mahirapan si Manang Meling magugas. Saka mas masarap kapag may ka-share. Makahulog ang saad nito. Kakain ka ba o hahayaan kitang kumain mag-isa? Ang dami mong demand para sa isang injured. Lambing lang, ayaw mo rin? Gumaling lang braso ko, love. Lagot ka talaga sa akin. Ilang araw na akong gigil sa'yo. Kala mo ba? Pabulong na saan nito pero malinaw niyang narinig ang sinabi nito. Lihim niyang sinermo na ng sarili dahil bakit parang gusto niyang umasa. Yun dahilan kaya ayaw niyang malapit ito. Nawawala kasi siya sa katinuan. Matapos kumain na nagpresenta na siyang dalhin ang pinagkainan nila sa baba. Ito naman ay naging abala na sa mga dokumentong binabasa nito. Akala ko nagkabalikan na kayo ng asawa mo, iha. Ani Nanay Yoli nang lapitan siya dito sa kusina. Hindi ho, nandito lang ako kasi dahil sa akin kaya siya nasaktan. Paliwanag niya dito. Ay naku, kung alam mo lang, halos mabaliw si sir nung umalis ka. Sunundan ka niya sa baler. Grabing lasing niya noong hindi kanya nakita. Naawa talaga ako sa kanya. Talo pa niyang namatayan. Kwento nito na tila siya naawang bigla kay Eros. Talaga bang nagpunta siya doon? Tandaan niyang nabanggit iyon ni Eros sa kanya pero hindi niya sineryoso. Ay, oo. Tapos ilang detective rin ang kinakausap niya para hanapin ka. Pero ang tagal niyong magkita. Kwento pa nito. Kaya sa tingin ko, hinaharang talaga ni Jade yung mga detective. Ay, ang babaeng yun. Di pa rin napapansin ni Sir na pinagnanasaan siya ng babae. Naiiling na saan ni Aling Melly. Si Jade ho? Ay oo, noong umalis ka halos dito na siya tumira. Kawawa daw sabi ni Sir Eros kasi walang matutuluyan. Nag-migrate na kasi sa ibang bansa ang pamilya noon mula noong. Anitong kusang biniti na sasabihin. Ay, ang daldal ko. Sige na't ako na magliligpit dyan. Dito ho siya nakatira? Alanganing tanong niya dito. Marami ng guest room kaya hindi nakapagtataka iyon. Minsan kapag umuwi siya ng bansa, pinabalik ata ng magulang niya sa Japan. Sagot ni Aling Melly. Pasensya ka na pala iha kung hindi namin nasabi sa iyo tungkol sa kwarto sa itaas. Umasa din kasi ako na ikaw maghihilo ng sugat na Eros sa kanyang nakaraan. Mabuti siyang tao at mapagmahal. Kaya hindi ko alam kung bakit bigla siya nagbago sa iyo noon. Sana lang bigyan mo siya ng pagkakataon. Naniniwala akong mahal ka niya, iha. Seryosong saad ni Nanay Yoli na ikinalunok niya. Gusto rin kasi niya umasa na totoo ang sinabi nito, pero parang kahit ang sarili niya hindi niya makumbinsi. Abala sila sa pag-uusap na mag-ring ang phone niya. It was Eros. Akyat ka na, mukhang hinahanap ka na. Taboy sa kanya ng ginang na nakangisi pa. Palabas na siya ng kusina nang sagutin niya ang tawag. Akyat ka dito. Dito ako sa kwarto. Aray, ang sakit. Daing nito na ikinabigla niya. Inatake siya ng takot na hindi niya mawari at mula kung saan ay tila narinig niya ang bilin ng kuya niya tungkol sa after effect ng aksidente ni Eros. At nang hindi ito sumagot, nagkumahog naman siya sa pag-akyat.
Nagmamagaling ka kasi. Sermon niya dito. Hindi naman ito mukhang nag-iinarte lang dahil pulang-pula mukha ni Eros. Pumasto siya sa harap nito saka maingat na hinubad ang polo nito. Sa ikalawang pagkakataon, sa araw na iyon, nasa harap na naman niyang matipon ng dibdib ni Eros. Pinigilan niya ang paghinga, dala ng kabang nananalakay na naman sa kanyang puso. Tagal mo kasi, maliligo ako. Reklamo nito. Ano namang gusto mo? Maghapon ako nasa harap mo. Pwede ka naman tumawag kung di mo kaya. Sermon pa rin niya dito. Kung ganoon paliguan mo ako, how can I scrub my back with this fucking arm? Nakangawin tinitigan pa nito ang braso. Huwag ka maghilod. Anya sabay irap dito. Paano niya maaatim na makita itong nakahubad sa harap niya? Tapos pa nga lang nangangatog na siya. Yun pa kayang nakahubad dito sa kanyang harap? Let alone, paliguan niya ito. Alam mo namang hindi ako sanay na hindi maligo lalo na't bago matulog. Giit ni Eros. Ayos lang naman sa akin mabusuhan. Basta ikaw lang. Kahit may chance ang pagkasama. At feeling mo pag nanasaan kita? Siya snap na pilit itinatago ang kaba. Saglit na tila ito natigilan. Lumukot ang mukha na biglang sumeryoso. Mas okay. Baka sumuko na ako. Malungkot nitong saad. Gusto ko lang namang malaman kung mapagbibigyan ako ng pagkakataon. Pero kung wala, kahit init ang katawan na lang. Gusto niya makonsensya. Dapat matuwa siyang susuko na ito pero bakit bigla siyang nakadama ng takot at lungkot? Gusto mong magpasitas ka ulit? Mukhang may head injury ka ata. Pikang saad niya dito. Kumilos ka na dyan. Dagdag niya sa kapadabog na tumayo. Hindi na niya hinintay ang sagot na Eros. Nagtungo na siya sa banyo. Saka binuksan ang tubig sa tub. Naupo siya sa gilid habang inaantay na mapuno iyon. She played with the water gamit ang kanyang mga daliri. Hindi kasi niya maiwasang maalala. They used to make love in the tub back then. Penny for your thoughts? Nagulat siya sa tinig na iyon na muntik na niya ikalaglag sa tub nang mapalangon siya dito. Eros was fucking naked. Damn you! Bastos ka rin ano? Singhal niya dito sabay takip ng mata. Ngunit sa pagitan ng kanyang mga daliri nakita pa rin niya ang alaga nitong nakatutok sa kanyang direksyon. Ilang ulit siyang lumunok. Tingnan mong ginawa mo. Nagulat tuloy ang best friend ko. Kinukumusta ka pala? Danig niya ang pilyong tawa nito then he walked towards her. Pasalamat ka may cast ako at magapa ang braso ko, love. Saka tanggalin mo ng takip, nakatingin ka rin naman. Libre lang to sa'yo. Ali pa kung gusto mo. Dagdag pa nito na lalaw ikinainit ang kanyang mukha. Inalas lang niyang kamay sa mukha ng nasa tub na ito. Gusto mo ko saluhan, love? Manigas ka. Sakmat niya dito pero ngumisi lang ito. Iniwasan niyang tumitig sa ibabang bahagi ng katawan ni Eros. Kaya natuon ang atensyon niya sa balikat nito. Matindi ang bugbog sa balikat sa bahaging iyon. Ang kaninang inis ay napalitan na naman ng konsensya. Hey, ayoko ng ganyang tingin, okay? Hindi mo to kasalanan. Besides, parang blessing na rin ito. Kasi nandito ka't kasama ko. Seryosong saan nito? Liguan mo na ako, love. Nito, saka maingat na ipinatong ang brasong may cast sa gilid ng tub. She took the shower para basain ang bahagi ng katawan nitong hindi naabot ng tubig. Nanginig pa ang kamay niya na damputin niya sabon para sabunin ang likod ni Eros. Gently, she spread the soap on his back, tracing the perfect V-lines on his back at pabalik sa bicep nito. Ang weird perong init ang kanyang pakaramdam. Nagulat pa siya nang marinig niyang frustrated na pang-ungol mula dito. Bakit? She hissed, trying to hide her feelings. Alam niya ang dahilan ng pang-ungol nito dahil kita niyang ebidensya. Pero dahil sa kapilyahan ng utak niya ay lalong nagkagulo ang kanyang sistema. Wala. Sagot nito sa malalim na tono. Hindi pa ba halata? Kung ibang babae siguro, kanina pa ako sinakyan. Bumalatak ito na halatang asar sa ipinapakita niyang kawalan niya ng interes. Diniinan niya ang pag-scrub sa likod nito. Pangalawa na yan, Antoinette. Bibilangin ko lahat. Ililista ko at 10 doble ang interes ng bawat pananakit mo sa akin. At kailan kita sinaktan? Ikaw na itong tinutulo. What are you doing? Natitilihang tanong niya na makitang mabilis na bumaba ang tubig sa tub. He was pressing the drain button gamit ang binti nito. Ilang saglit pa'y lumitaw na sa tubig ang malaking ahas na nasa tub. Nakatayo pa na handang manuklaw. Eros! Gigil niyang angil dito. Hindi mo masasabon ng maigi ang katawan ko kapag hindi binuwasan ng tubig. Nitong tumikim pa. Nakakainis ka na talaga. Kulang na lang madurog ang sabon sa kanyang mga kamay.
Patunayan mong hindi ka apektado, Antoinette. Kasunod noon ay ang mabilis na paghila nito sa kanya gamit ang kaliwang kamay nito. Dumalas ang kamay niya sa taob kaya muntik na siyang mapasubsob sa nakatayong alaga ni Eros. Kung hindi niya hiniyaang madala ng paghila ni Eros ang katawan niya. Ngayon, palaguan mo ako ng maayos, love. Pilyong usal nito at bahagyang yumuko pa sa kanyang punong tanga. Kumalat naman ang sensasyon sa buong katawan niya at namuo sa kanyang puson. Idagdag pa ang tumutusok na matigas na bagay sa may tiyan niya. Ikinapit niya ang magkabilang braso sa gilid ng taob upang makaupo ng maayos. Nabigla itiklop ni Eros ang dalawang tuhod kaya naitulak siya nito. Ang resulta, naupan niya ang alaga nito. Damdaman niya ang init ng kahabaan ni Eros sa nabasanan niyang leggings. Dahilan upang kumawala ang ungol na hindi niya nagawang pigilan. Pagangat niya ng muka, Eros' face was almost red at alam niyang ganoon din siya dahil sa init na tuluyang gumising sa kanyang pagkatao. Hindi niya namalayan ang pag-angat ng kaliwang kamay ni Eros na huminto sa batok niya, then pulled her upang pagtagpuin ang kanilang mga labi. Natagpuan na lang niya sarili maalab na tumutugon sa mga halik ni Eros. Ipinatong pa niya mga kamay sa balikat nito. Ang isang kamay naman nito ay napunta sa balakang niya, patungo sa pang-upo niya at masuyong hinagod iyong pailalim. Why the fuck did you wear leggings, love? Mahinahong usal dito sa namamaos na tinig ng saglit na maghiwalay ang mga labi nila. Sasagot sana siya nang muling pagtagpuin nito ang kanilang mga labi. Daman-daman niya ang puwersa ng init sa pagitan ng kanyang hita, kaya't nakakadama siya ng labis na init sa kanyang puson. Napakahina niya para bumigay sa pangaakit ni Eros. Pero ano ba magagawa niya? Ayaw man niyang aminin pero nagugustuhan ng kanyang katawan ang init na muling binubuhay ni Eros sa kanya. Napadaing sa Eros na ikinahinto nila. Sorry. Nalaki ang mata niya nang mapagtanto ko saan napahawak pala siya sa injured na balikat nito. Ikaw kasi. Inis na pinalo pa niya ang kabilang braso nito. Ayos lang. Masakit lang talaga, love. Nakangiwi pero nakangiti pa rin na anito. Tatayo na sana siya nang pigilan siya ni Eros. Paliguan mo pa ako. Ituloy na lang natin yun mamaya. Nagkikislapan ang mga mata nitong nakatitig sa kanya sabay ngisi. Hindi niya nagawang sumagot. Tinampot niya ang handle ng shower at binuksan iyon sa harap nito. Shit! Gulat na sigaw nito nang sapulin ng tubig ang mukha nito. Yan ang bagay sa'yo. Napapairap na saan niya dito sa kainilapag ang shower. She took bath na soap, pero bago pa man siya makapagsimula, tumama sa mukha niya ang tubig mula sa shower. Damn you! She hissed nang huminto ito. Basang-basa siya ng tubig. Umakat pa ang bra niya sa manipis niyang blouse. Sexy mo talaga, love. Kaya lalo ko nang gigigil sa'yo. Gusto mo bang paliguan kita o ano? Bakit di mo na nilang hubarin ang mga yan para magbehave na ako? Unfair na ako lang nakahubad, love. Kapag hindi ka pa umayos, hindi na kita tutulungan sa susunod. Banta niya dito na ikinatahimik naman ito. Titigil na. Baka lang naman makakalusot. Sagot nito na ikinainit lang lalo ng kanyang muka. Sa wakas ay umayos naman na ito. Natakot ata sa banta niya pero hanggang kailan siya magbabanta para lang pumirmi ang puso niyang hindi niya marandahan sa kalandian. Oh, inumin mo to. Ani Antoinette kay Eros. Katatapos lang nilang kumain at dinig pa niya ang mahinang hagikikan ng dalawang matandang nasa kusina. Paano naman overacting na ata sa Eros. Ultimo isang baso ng tubig di raw kayang buhatin ng kaliwang kamay nito. Hindi naman siya talaga nagagalit dito. Mas gusto niya magalit sa kanyang sarili pero hindi rin niya magawa kasi masaya siya sa mga pinagagagawa ni Eros. The sweet kisses in the tub, pati na muntik na siyang bumigay kanina sa kama. Kung hindi pa nag-ring ang phone niya, dali-dali niyang isunuot ang damit nito at lumabas sa kwarto nito. Ewan niya kung may nakakita sa kanya kaninang lumabas sa kwarto nitong suot ang malaking t-shirt ni Eros. Tumawag ka sa mga anak niya. Saglit din sila nag-usap bago siya nagpasyang bumalik sa kwarto ni Eros. Buti na lang nakapag-short na ito. Nahihirapan lang talaga ito sa pagsusuot ng pang-itaas nitong damit. Bakit ba kailangan mo lumabas kapag nakikipag-usap ka sa phone? Maya-may tanong nito. Hindi naman na ito mukhang asar tulad ng dati. In fact, ngiting-ngiti pa ito. It's personal. Anya sabay iwas ng tingin. Wala ka bang gustong sabihin sa akin, love? Ano naman ang kailangan ko sabihin? Anything you hide from me? Natigilan siya saglit sabay na palunok. Oh, wala no? Ano naman pwede ko itago sa'yo?
Anya saka nag-iwas ng tingin. Kunway abala sa pagliligpit ng gamot dito sa box. Pain reliever at gamot para sa nerves nito. Bakit pakiramdam ko meron? Ano kayang gagawin ko sa'yo kapag nalaman kong may tinatago ka sa akin? Ano parusa bang gusto mong matanggap mula sa akin? Nangahamon ang tingin ibinigay nito sa kanya. Napilitan siyang salubungin ng titig nito. Kapag nalaman nito ang tungkol sa mga anak nila, lalo lang nito ipipilit ang gusto nitong makipagbalikan sa kanya. Oo, aminado siyang matindi pa rin ang epekto ni Eros sa kanyang katawan, pero iba naman ang init ng katawan sa pagmamahal. At sa tuwing sasabihin nitong mahal siya nito, she kept reminding herself na hindi para sa kanya mga salitang iyon. Pero kanina habang magkahinang ang kanilang mga mata sa kama, bakit parang gusto niyang maniwalang siya ang nakikita nito. I had enough punishment back then. Anya dito na ikinawala ng ngiti ni Eros. Kung wala ka ng kailangan, gusto ko na magpahinga. Basag niya sa pananahimik nito.